magpapahinga muna tayo dahil mainit. So may kwento ako sa inyo mga idol kanina na na-experience ko sa kalsada. Alam ko marami din nakaka-experience nito mga idol. So napina ako mga idol. Kasi galing ako sa right lane, papasok ako ng motorcycle lane mga idol. So may binili ako sa tindahan. So siyempre, bago ka pumasok sa motorcycle lane, maghanap ka ng pagkakataon kasi ang mga motor dire-diretso lang di ba? So alam ko naman na experience naman, hindi tayo basta-basta makapasok ka agad ng motorcycle lane sa kung saan yung daanan natin. Di ba? So antay ka na, pagbigyan ka ng mga kapwa mo rider hanggang makasingit ka. So ako mga idol, dahil nga hindi pa open mga idol, so hindi ko pa ako sa labas ng motorcycle lane. Pinusunahan ako mga idol na sa likod ko mga idol. So hindi ko alam kung asan ang posisyon niya, kung nasa kanan ko ba, nasa likod ko o nasa kaliwa ko. Binusunahan ako ng malakas mga idol, nagulat ako. Buti nga hindi ako kumabig mga idol kung saan. So nasa kanan ko pala siya, delikado yung ginawa sa akin kanina eh. Parang ano yun, nang bubuli sa kalsada yung jeep. Tapos kinausap ko mga idol. Sabi ko, boss, next time wag naman ganun. Sabi ko, makaka-disgrasya ka, buti nga hindi ako kumabig, andyan ka pala sa kanan. Diba? Hindi kita nakikita kung asan ang sinahan mo ako sa likuran ng biglaan. Kaya ako naligas ako kasi hindi ko alam kung asan siya eh. So in-street ko lang yung aking pagdadrive. So pero siyempre kabado tayong mga idol kasi baka mamaya nawala ng preno nasa likod natin, diba? So wala, bunggo ka pa rin talaga nun. So ako hindi na ako nagpalakas ng takbo. Ang inisip ko na lang, sana hindi nasa likod ko kasi baka mamaya, diba, kung nasa likod mo at nawala ng control, so maaaring mabunggo talaga ako. So ngayon hindi ako gumalaw mga idol kasi kung gumalaw ako baka nasa kaliwa ko siya at doon ako papunta, dali ako. Kung kumanan ako at baka na naman ako pumunta, diba, at andun ang posisyon niya, dali ako. So dali talaga ako kung nagkumanan ako mga idol kasi andun pala yung posisyon ng jeep sa likod. Nagsadya nga, parang nananadya lang siya mga idol, namang bully, kumbaga mayabang ba. So ngayon tinausap ko sabi ko, Brad, sabi ko mali yung ginawa mo, diba? Sabi ko kung kumabig ako noon, hindi nabangga ako, diba? Dapat inantay mo sana ako muna makapasok sa motorcycle lane. Sabi niya, nakaharang ka sa daanan namin eh. Kung kami ang nakaharang sa inyo dyan sa motorcycle niyo, busina ko ng busina. So sa isip pa ng pugay kami, sabi ko, bihira na nga ako magbiyahe sa isang linggo pala ako sa Mubit, hindi pa araw-araw. Sabi kayo mga Mubit, sabi kayo mga busina pag kami nakaharang sa motorcycle lane. Ngayon kayo nakaharang sa daanan namin. Kami asar para sa mga rider ang pugay kami ay. Pero wala, hindi ko na sinabi na kakabiyahe ko pa lang or ano, masasabi ko delikado Brad, sabi. Tapos galit sa akin, sabi, dumiretso ka na mamaya ano pa mangyari. Hindi ko sabi ko, naisip ko lang mga edis ay kung paano na lang kung ibang mga gun owner ang naka-encounter sa kanya, gano'n, di ba? So yun, buti na lang mga idol at pinangahawakan natin yung maging kalmado, maging tawag nito, disiplinado mga idol. At alam naman natin na kapag delikado tayo pag tayo magalit, kaya aral din mga idol, kontrolin mo talaga yung galit mo kasi hindi mo alam mga idol yung may encounter mo sa kalsada, ang ugali. So pangalawa mga idol na naging aral sa akin doon, so dapat nagpasalamat na lang tayo sa taas pag gano'n ang naging nangyari na hindi tayo na-disgrasya, kaysa kausapan pa natin yung tao na yun o kausapin pa natin ang sino yung tao na parang naka-agrabyado sa'yo, delikado ginawa. So parang iba ang dating mga idol sa tao ng mga yung mga mayabang sa kalsada, mga maliit na utak, diba? So instead na maghingi ng pasensya mga idol, galit pa kasi hindi ko naman alam, nagalit sa mga rider, hindi kagad ang bugay dyan sa akin. Pag kami na dyan sa motorcycle nyo, busina kayo ng busina, binamadali nyo kami. Tapos kayo ngayon, nandito ka harang-harang sa ano. So yun, hindi ko naman alam na, diba, na ganun ang epekto sa kanya na dahan-dahan ko pagpasok. Hindi ko naman pwede ibigla isip ko kagad sa motorcycling kasi doon ang daanan natin nang hindi ako safe, di ba? Nag-antay ko ng pagkakataon. So yung pag-aantay ko na yon na magkaroon ng opening, doon yata naasar mga idol. So kaya kinausap ko, pero hindi ako galit mga idol kasi siyempre ko din naman makipag-awan. So saka mahirap na, diba?
So yun, sabi pa naman sa akin, malis ka na kung ayaw yung mangyayari. Sabi ko, inano ba kita, di naman kita hinahamon, bakit? Sabi ko, ganyan ka magsalita. Sabi ko, sinasabihan lang kita na mag-ingat ka kasi sabi ko, delikado yung ginawa mo. Pero siyempre, hanggang doon na naman sinabi ko, pero yung reaction niya mga idol talagang, malis ka na, akala mo kung sinisiga eh. Kung maiksi lang yung pasensya natin at hindi malawak yung ating pag-iisip mga idol, yung ba natin, mapanatan to. So natawa na lang ako, siyempre, kumbaga, after sa paano, kumbaga, matuto na tayo mga idol sa ating mga napapag-aralan kung paano maging kalmado, paano managin yung mga tao. Yun ang gusto ko i-share sa inyo mga idol na idea at aral mga idol na kung halimbawa ganun ang nangyari, pinagpitan tayo, huwag na nating kausapin sa tingin ko lang kasi katulad nun, kaya nausap ko, may in-approach ko ng maayos. Wala, maano talaga kasi may parang bad experience sa kanya yung binubusinahan siya ng mga rider pag dumadaan sa ano. Kasi alam ko naman ang attitude ng mga ilang mga jeep rider na kung mag-cross dyan sa ano, delikado talaga ginagawa nila. Kaya ayaw din ng mga rider na gano'n, di ba? Kasi delikado yung nagpo-cross sila bigla dyan sa ano, o hihinto. Tapos ang puwit, andun nakalabas ng motorcycle lane. So, wag na nating ano, kumbaga ipagpasa Diyos na lang mga idol kasi nga pag gano'n ang nakausap mo at mahina yung kapit mo sa ano, paniniwala, baka mapatulan mo, di ba? Kung ikaw yung gun owner, di ba? Mapapasama lang lalo. Kumbaga dapat anhin na lang, kumbaga taliko, ano naman, hayaan mo na lang. Hayaan mo na lang na yung sa ginawa niya, tuloy-tuloy mo na lang yung pagmamaniho mo. Kasi pag ganun mga idol, talagang kung siguro iba, pag mga license gun owner, tapos ganun ang mag-react mga idol, nakala mo kung sino na pinapalayas ka sa harapan niya, talagang mabubumbahan mo. So pinasuggest ko na lang yun mga idol. So yun ang aral yung mga idol, wag na natin anuhin kasi yung ugali ng tao hindi natin alam. Katulad nun, di ba? Imbis na kakausapin mo lang, baka mamaya nagalit ka pa dahil sa intention mo na kausapin, napunta pa sa away kasi nga barumbado eh. Mabuti na lang at ano na pananalig natin mga idol, ya. So yun, pangalawang aral ng mga idol, wag na talaga siyang pahabain. Wag na pahabain. Once na hindi in-entertain yung approach mo, kung nag-try ka na i-approach siya ng maayos at hindi ina-accept o hindi naghingi ng pasensya kahit alam naman niya na siyang mali, hindi niya tinatanggap. So huwag ka na magpaliwanag, huwag mo nang patagalin kasi sa tingin ko pag mahina-hina yung ano mo, pananalig mo sa taas mga idol, mabuburo yung kapag ano ng klaseng kausap. Kaya ako na yan sa susunod mga idol, next time pag may ganun, so pag-pray ko na lang na nakaligtas ako o hindi ako na-disgrasya, pero hindi na ako makikipag-usap dito na kakausapin kasi pag ganun nga klaseng tao mo makausap mo, so yari mga idol kung mahina yung pasensya mo, diba? Lalo kapag diba, matatrigger yung galit mo pag ano, diba? Parang napalayas ka, akala mo kung 40 nakamubit lang tayo mga idol, oh. Diba? So ganun mga idol, may mga tao talaga kasi mga idol na nakadepende yung treatment nila mga idol kung ano na nakikita nila sa tao. Nakadepende sila kung tingin nila mali, kayang-kaya nila ganon, pero kung sa tingin nila medyo diba, bait-baitan sila. So yun mga idol natin, sana